guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay nandito pa rin tayo sa paggawa ng passport wedding invitation. And this time, or for today's video, ang gagawin naman natin ay isi-save na natin yung mga documents na ginawa natin or yung mga layouts na ginawa natin using Microsoft Word. Madami na akong nagawa na videos kung paano nga ba mag-save ng layouts na ginawa using Microsoft Word. Pero gagawin ko pa din ang video na ito, baka hindi nyo na mahanap yung videos kung paano nga ba mag-save or para doon sa mga hindi pa nakakapanood kung paano gawin ito. So, sobrang dali lang nito. So, ipapakita ko sa inyo yung aking screen and of course, ang gagawin nyo lang ay i-open nyo muna lahat ng mga documents na ginawa natin. So, meron tayong 6 na layouts na ginawa using Microsoft Word. Pero siguro yung iba dyan, 5 lang yung ginawa nila. So, okay lang. Basta i-open nyo lahat ng mga documents na ginawa natin and papakita ko sa inyo kung paano natin isi-save ito. So, punta na tayo ngayon dun sa aking screen at papakita ko na sa inyo kung paano ito gagawin. So, ito yung aking screen and makikita ninyo wala pa akong nailalagay dito. So, ito lang yung pinaka-desktop ko. So, bago natin i-save yung mga documents or yung mga layouts na ginawa natin using Microsoft Word, I suggest na gumawa muna tayo ng panibagong folder para doon sa mga isi-save natin para medyo organized and para hindi tayo malito kapag ipiprint na natin ito para nasa isang folder na lang siya and doon na lang natin kukunin lahat ng mga isi-save natin kapag ipiprint na natin. So, of course, ang pinakaunang gagawin lang muna natin is mag-create tayo ng folder. So, mag-right click lang kayo and then select nyo yung new folder. Ilagay na lang natin dito ay ang passport invitation. Then, enter. So, ito na yung folder kung saan natin isi-save lahat ng mga layouts na ginawa natin para sa ating passport wedding invitation. So, dapat naka-open na lahat yung mga documents na ginawa natin. So, isa-isa ko na ipapakita sa inyo yung mga ginawa natin and make sure ninyo na dapat pareho din yung sa inyo. So, ito yung ating part 1. So, ito yung pinaka-front and back nung ating invitation. So, isi-save na natin ito. So, ang gagawin lang natin dito, ipipindot ninyo sa inyong keyboard ang Ctrl-Shift-S or Ctrl-Shift-Save and then hanapin lang natin sa desktop yung ating folder na ginawa. So, ito yung ating folder, Passport Invitation, and then save as, siguro 1 na lang ilalagay natin since ito yung pinaka-part 1 ng ating Passport Invitation. Tapos, pumunta kayo dito sa File Format. Hanapin ninyo dito yung PDF. So, dapat naka-PDF siya and then best for printing and export natin siya. And then, i-yes lang natin to. And makikita ninyo, nandito na yung ating part 1. And kung i-click ninyo yan, naka-PDF style na siya. So, pwede na siya na ayusin sa panibagong document para ipiprint natin. Pero, sa susunod na video ko na lang ituturo yun para hindi tayo malito. So, for today, ay tuturo ko muna sa inyo kung paano nga ba i-save. Since na-i-save na natin yung part 1, pwede na natin ito na i-close. And then, susunod naman ay ang part 2. So, ito yung ating part 2 ng ating passport wedding invitation. So, ganun lang din yung gagawin natin. Ctrl-Shift-S. And then, nandito tayo, or hanapin natin yung folder, which is this one, passport invitation. So, ito yung ating part 2. Yung sa file format, palitan lang natin ng PDF. And then, export natin to. So, ganun lang yung mga gagawin natin sa lahat ng mga documents na ginawa natin. So, ayan, 2 na. And then, close na natin ito. And then, ang pangatlo naman, or ang part 3 ng ating passport wedding invitation na ginawa using Microsoft Word ay ito. So, ganun lang din. Ctrl-Shift-S. And then, of course, hahanapin lang ulit natin kung saan yung folder. So, save as 3 passport invitation folder na yung ginawa natin. Sa file format, kailangan naka-PDF. And then, export natin. And then, close. So, ayan, 3 na. Next naman ay yung part 4. So, ito yung part 4. And then, Ctrl-Shift-S. And then, hanapin lang ulit natin yung ating folder. Passport invitation. File format, dapat naka-PDF. And then, export. And then, close na natin. So, ito na lahat yung mga layouts natin para doon sa passport invitation. Pero, meron pa tayong mga ginawa na layouts which is itong ating
boarding pass or travel pass. So, of course, i-save din natin ito. So, ang gagawin lang ulit natin, Ctrl-Shift-S. And then, hahanapin natin yung folder na pag-sisave natin. And then, yung BPS boarding pass, ang meaning nun, passport invitation folder, file format, course, PDF, as in pare-pareho lang yung gagawin natin dito. So, parang paulit-ulit lang yung ginagawa natin. Maganda din ito para masanay kayo kapag gagawa pa kayo ng ibang mga documents or ibang layouts using Microsoft Word. Para magamay na ninyo kung paano nga ba yung mga next step kapag gagawa kayo ng mga layouts. So, ito naman yung tag na ginawa natin. Siguro yung iba sa inyo gumawa ng ganito kung gusto ninyo ng merong tag or monogram. Pero siguro yung iba sa inyo ayaw ng ganito, so wala na kayo isi-save nito. Pagdating naman dito sa tag, since naka A4 size na yung ating paper, kahit na naka-save na lang ito as is na, dahil ida-direct print na lang natin ito, unlike dito sa iba natin na mga layouts na ginawa. So ito, as is na yan, okay na siya. Ida-direct print na lang natin yan. So ito yung mga ginawa natin na layouts para sa ating passport wedding invitation. So, ito yung ating part 1. Ito yung ating part 2, part 3, part 4, and ang ating travel pass. So, dapat meron kayo lahat niyan. And ang susunod na ipapakita ko sa inyo ay kung paano natin siya aayusin para align silang lahat kapag ipiprint natin dahil ang mga layouts natin ay back to back. So, kailangan pa natin silang ayusin. Hindi natin sila pwedeng ida-direct print dahil kapag dinirect print natin lahat ng ito, ma-occupy nila yung buong paper. So, meron pa tayong gagawin. Itong video na ito ay for saving lang. So, applicable ang video na ito sa lahat ng mga layouts na gagawin ninyo using Microsoft Word. So, ayun na ituro ko na sa inyo kung paano nga ba mag-save ng layouts na ginawa natin using Microsoft Word. So, sana nasundan ninyo ito dahil sobrang dali lang nito. Naipakita ko na din sa ibang videos ko kung paano ito gawin. Pero, of course, gagawin ko ulit para mas magamay ninyo. Para hindi nyo nahanapin yung mga videos na ginawa ko kung paano nga ba i-save ang mga layouts na ito. And ito, meron na akong bagong video para sa inyo. So, sana nasundan ninyo ang video natin ngayon dahil sobrang dali lang nito. So, abangan ninyo ang ating next video dahil ipagpapatuloy pa rin natin ang paggawa nitong ating passport invitation. So, kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thanks so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!